Patong. Mga crispy chicharon bulaklak. Grabe mga idol. O mga kapuso, I'm sure dumana ang mga yan sa social media accounts nyo. Sino ba naman ang hindi matatakam at mapapasugod sa mga malatoring pagkain ito? Naku naman, sumakit ang bato ko doon. Pero syempre, hindi natin palalampasin na bisitahin ang mga patok at nagte-trending sa TikTok na putok-batok towers na ang balita ko ay kumikita raw ng kalahating milyong piso kada buwan. Sa Tayuma Street sa Santa Cruz, Manila, matatagpuan ang dinarayong kainan na talagang mapapahawak ka raw sa batok sa sarap. Ang lamang loob ang utak sa putok-batok towers na ito, ang teacher na si Jovi at ang kanyang elementary best friends na sina Carlos at Leandro. Nagsimula po yung business namin around June 2023. Iniisip lang namin is yung silog na restaurant. Yung budget-friendly, may silog, rice meals, breakfast, food. Ang kanilang paandar, iba't ibang putok-batok ng pagkaing Pinoy na pinagpatong-patong sa malaking plato ng Java rice. We decided to make our own signature dish. And then sabi namin, bakit hindi natin gawin kakaiba, unique? That's why ginawa namin tower siya. Minsan kasi ang mga magbabarkada, gusto nila yung mura na and then sapat pa sa kanila. That's why dinagdagan namin ng rice. 100,000 pesos ang puhunan ni na Jovi at ng kanyang business partners para sa negosyo. Siguro yung mga first few months, talagang umiiyak na kami. Parang ano ba, kinakailangan pa ba naming i-continue? At first, kukunti lang ang kinukuha ko. And then here na, ang dami na naming customer. Hindi ko na alam ano yung quantity ng dapat namin bilhin. Minsan, sa sobrang dami na ng customer, hindi na namin alam. Kukunti lang yung aming manpower. Dito nila napagtanto na hindi pala ganoon kadali magpatakbo ng isang food business. Yung sa chicharon bulaklak, yun talaga yung medyo mahirap kasi kinakailangan talaga na malinis namin isi-serve sa mga customer. Dapat fresh. Sinisafe keep namin ito kasi once na hindi mo to iningatan, talagang maisa-serve mo ng may amoy. Hirap daw talaga silang pagsabayin ang kanika nilang trabaho at pagninegosyo. Hindi ko rin talaga na-imagine na magagawa ko to. Kasi from school, dahil I'm a government teacher, at around 3 o'clock, pupunta ko ngayon dito, magpa-facilitate, magma-manage, and then after 8, uuwi na ako kasi kinakailangan ko naman matulog na maaga para sa work ko. Pero makalipas ang ilang buwan, hamot batok no more dahil ang kanilang special towers business, kumikita na mula 400,000 hanggang 500,000 pesos kada buwan. Ang kanilang mga pamatay na tore ng putok-batok na ibebenta nila mula 499 hanggang 679 pesos na pwede ng pagsaluhan ng 4 na tao. Bukod sa Java rice, meron na itong isang pitchel na iced tea. O diba, bongga sa sulit. Mayroong crispy liempo tower, inihaw na liempo tower, at pork barbecue tower. May choices din ng manok katulad ng chicken barbecue tower at fried chicken tower. Best seller ang kanilang crispy pata tower at chicharong bulaklak tower. At para mas kumpleto ang kanilang putok-batok recipe, nagbebenta rin sila ng cheesy bone marrow. Gumagamit ang kainan ni Jovi ng volcanic rocks o natuyong lava mula sa bulkan para mas maging malasa raw ang kanilang mga putahing inihaw. Nakauubos sila ng 20 kilo na chicharong bulaklak, 10 kilo ng liempo at 20 hanggang 25 piraso ng pata kada araw. Ay, eto na ang mga putok-batok towers. Flame and Flavors. Ayun. Ano ba ang sikreto at talaga namang informants daw talagang limpak-limpak na kinikita niyo dito. Siyempre po, ang pinaka-sikreto po namin dyan is aside sa freshness at goodness ng aming mga produkto, andyan po ang aming sipag at syaga ng co-owners. At saka siyempre, ang susi dyan, masarap. Yes, ma'am. Diba? Masarap. Masarap at po mura. Yes, ma'am. Affordable po siya. Affordable. Kasi siyempre, di ba, alam niyo naman sa negosyo ngayon, yun ang dalawang unang-unang kailangan masarap at mura para talagang dudumugin kayo ng tao. Kita mo nga sa amin kung paano nyo inihanda yung isa sa inyong mga bestseller na chicharong bulaklak. Actually, paborito ko din yan. Yes, ma'am. So, ito nga po yung chicharon bulaklak tower. So, tower po kasi po pinagpatong-patong. Yes, ma'am. Ganda, oh. Ang parang fresh na fresh. Fresh. Opo. At saka parang ang linis-linis. Hep, hep, hep. Siyempre, may mga paraan ng tamang paglilinis ng lamang loob kaya may tip si Jovi sa inyo rito hanggang sa pagluluto.
namin sa kanila para po maging malinis at Ah. para po hindi po malansa yung amoy ng chicharon bulaklak, kinakailangan po siyang i-rub sa asin. Okay, ito. So after po ma-rub ng asin, Hugasan. kinakailangan po hugasan ng malinis na Tubig. Opo. Ayan. Oo. Kahit po sa 2 beses na hugasan, pwede po yun. Para ma-sure po natin na mawawala po yung dulas, ma'am. Ay. At saka po yung lansa ng bituka. Yan. Kapag siguradong malinis na ang lamang loob, pakukuluan ito sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Mas maganda pong ilagay na yung pampalasa. So habang pinapakuluan po natin si Sharon, nanunuot na po yung flavor doon sa loob. po Oo ng nga chicharon. naman. Ilalagay ang asin, asukal, bawang, sibuyas, dahon ng laurel at iba pang pampalasa. So, nailagay na lahat yung mga pampalasa. Ngayon, ang susunod na ilalagay ay ang chicharong bulaklak. Yan. Matapos mapakuluan ang lamang loob at ma-achieve ang tamang lambot, So after po ma-air dry yung aming nalaga na chicharon bulaklak, Aha. lalagyan po ulit namin siya ng seasoning. Para mas malasa uli. Yes po, ma'am. Okay. Para kapag pinrito po wala, sarap na po talaga yung mga customer na. Naku naman. So, ito na, i-deep fry nyo na. Yes, ma'am. I-deep fry Kayo na po dalawa na namin. lang dyan. ipiprito ang mga lamang loob sa loob ng 15 to 20 minutes. Ginagawa po namin siya double fry. Ano yung sabihin nun? Pag sinabi po double fry, medyo mainit na po yung mantika. So, ilalagay po yung ilagang chicharon bulaklak. Then, after a minutes, hahanguin po siya. Ililet po ulit namin na mag-high po ulit yung temperature ng mantika. Tapos, panibagong fry na po. Tada! Luto na ang ating pangmalakasang chicharong bulaklak. Bango! Ayan, so ito na yung Java rice. Ito na ang ating chicharong bulaklak tower. Titikman na natin itong chicharong bulaklak tower at crispy pata tower. So, unahin natin ang chicharong bulaklak. Naku, ang lutong ha. Oh, malasang-malasa siya. Wala siyang aftertaste. Pag unang kagat mo, gusto mo nang ubusin. Ang tower, pag pumunta kayo dito, talaga dapat may kasama. Kasi nakakalula eh. Kasi ang laki ng serving. Punta na tayo sa tower. Ito na. Ay, panalo. Ay, ang lutong. Sarap. Walang kaduda-duda. Malasang-malasa ang kanilang mga putok-batok tower. First time ko kumain nito, ganda ng presentation. Itsura pa lang siya, crispy-crispy na. Masarap siya. Yung lasa niya is very Pinoy. Masarap siya. Nalaman namin siya sa TikTok, sa social media. Nakatulong daw ang social media sa negosyo para mas makilala ang mga produkto ni na Jovi. That was the start na nag-boom yung business namin. Biglang ang dami nang dumating. Nakakatuwa, talagang na-feature ang aming putok-batok tower meals sa lahat. Kahit sa malalayong lugar, kahit sa probinsya, pumupunta sila dito, dinadayo nila. And even abroad. Meron kasi kami isang customer na kagagaling niyang abroad, dito agad siya pumunta. At ang say ni Jovi sa mga gustong simulan ang kanilang pinapangarap na negosyo, Kinakailangan mag-stick sila sa kanilang menu. I-plan nilang mabuti. Kasi kung wala kang magandang menu na may i-offer sa mga customers mo, wala din. Kinakailangan ang iyong i-offer ay malinis, masarap, at saka syempre fresh. Try to find time para i-manage yung business mo. You yourself should be inside your store, should help in managing your store. Hindi lang puro income ang iniintay. kahit baguhan sa pinasok ng negosyo, magtutuloy-tuloy ang pag-asenso kapag may tamang plano at walang takot na pinaghihirapan ito.